O, pakinggan natin to, ha? Sorry. You made mention kanina of mabigat ang mga binitawan ni Saldico, pero anong pagtitimbang mo dun sa mga binitawan niya? Among them, of course, 100 billion in insertions by the President himself, the source of the NEP to begin with, and yung kickbacks by the President. Well, una ay hindi natin dapat i-outright i-reject yung testimony ni Saldico. Diba? Dahil very dramatic yung kanyang pagsulpot. Pero at the same time, hindi rin natin kaagad dapat tanggapin en toto yung kanyang sinabi. Dahil medyo may mga sinabi siya na medyo weird lang ng konti. No, konti lang. Halimbawa, ngayon ako nakakita ng presidente na gagawa ng insertions sa sarili niyang budget. Diyan pa lang, meron ka ng problema sa statement mo, Llamas, eh. Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ilalagay niya insertion through BICAM, hindi sa sarili niya. Ngayon din lang ako nakakita ng presidenteng ngumingiwi. If you know what I mean. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng wala namang ginawa, nanalo. Hindi nga maayos yung Ilocos Norte. Ngayon lang din ako nakakita ng presidenteng kahit yung ama niya, hindi bilib sa kanya. But it doesn't mean hindi niya kayang gawin yun. Ibig sabihin, ikaw na gumawa ng budget, pinasok mo na in the first hand, di ba? yung galong insertions. Rather than, hihingi ka ng insertions sa BICAM na basically sole prerogative ng legislators. Hoy, TV5! Kita nyo may ini-interview na po programa. Kumakatawa naman kayo. Gago! Napaka-unprofessional ninyo, ah. Sama na ugali, no? Okay. Bok, teka. Sino tumatawa? Nagtatawanan yung argument mo siguro. Katawa-tawa kasi. The latter is unrelated. Pero ganito mo, the assertion that there were kickbacks on the part, I get what you mean about the budget insertions kasi nga the NEP was sourced, of course, from Malacanang. Yes. Yun ang origin eh. And you're very familiar with the budget process because you were in Malacanang before. Pero dito mo lang ipasok kung may mga gusto kang gawin, whether yan ay legitimate or not, doon mo na ipasok. Eh di na booking. Naturingang matalino daw ito. Pero ganun ang ano. TV5 kasi interviewin nyo ako pagka ito ang ano nyo. Para babarahin ko kasi kayo, ito ang problema sa TV5 eh. Sorry sa TV5. Minsan nag-imbita kayo. Pero ito problema ko sa inyo. Kayo nagsasalsala ng istorya. O hindi kayo kumukuha ng opposite perspective. Kung talagang hindi kayo bias, get an opposite perspective. Eh puro kayo nagsasalsalan eh. Kayo nag-aanuhan ng balita ninyo. Hindi nyo man lang tinanong sa kanya. Hindi ba mas safe siguro kung sabay kang padaanin? Kasi kung sa NEP, kitang-kita na tatama kagad kay Marcos yun. Wala man lang gumanon. Ano yung bobo rin yung mga host? Sorry nagtatanong lang ako. Ganun ho ba ka-stupido na ngayon ng mga host at journalist at broadcaster natin ngayon? Ed Lingao? Hindi nyo man lang tinanong yun? Basta nyo na sinang-ayunan yung sinasabi nitong tao na ito? Common sense eh. Bakit mo ipapasok sa BICAM? At bakit ikaw ang kakausap dun sa magpapasok kung ikaw ay presidente? Hindi naman siyang kumausap eh. Sambang lupalop itong galing? Ang kumausap sa kanya, si Secretary ng DBM, si Pagandaman. At niya nga yung Yusek. Yung Yusek Bersamin, yung pamangkin na anak ng pamangkin niya. Hindi direktang si Marcos.
Sorry dyan pa lang, malalaman mo na, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ito o sadyang tanga lang. Hindi niya napanood yung video para sabihin niya kinausap daw ni Marcos. Saan parte doon ng video na kinausap ni Marcos si Saldico? Delegate mo na lang. Delegate mo na lang. Pero yung isa ring medyo weird ay yung parang packaging ni Saldico na siya ay biktima. Na siya ay mensahero. Na siya ay hindi principal. Tingin ko mahirap namang paniwalaan. Yan, agree ako dyan. Siya ay Paul Guy lang. Na siya ay biktima lang. Tingin ko mas madaling paniwalaan na siya ay principal. Pwedeng may ibang mga principal, pero hindi niya pwedeng tanggalin yung sarili niya as a principal. Ganun kasi yung dating Parang nilalaglag mo somebody as the principal. Yan ang pwede mo sabihin yan. Yung bagay na yan. Pwede mo sabihin yan. Di ba? Pero yung isa, napakalabong argumento nun. Tapos ikaw ay hindi. Baka mas maging credible pa yung kanyang testimony kung sabihin niya, I agree with this. This time I agree. Kaya Zaldico, makinig ka. Yung totoo lang, kasi mababasag ka Pababasag ka sa sinasabi mong yan na wala ka man lang tinanggap, wala ka man lang kinuha na porsyento, basag ka dyan. Tutoy, basag ka dyan ng mga taong kumikriticize sa'yo. So, ang akin lang, tell the whole truth and nothing but the truth. Kaya nga ganun ang pagkano, di ba? Pag sumusumpa ka, tell the truth and nothing but the truth. Lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pagsisinungaling, kahit 90% ay totoo, kung may 10% na kasinungalingan, mayayari ka. Kasi mahuhuli ka. Malalaman na nagsisinungaling ka. Yung 10% na yun, pag kinaligtaan mo yun. Pagka, alam mo yun? Mahirap yun. Na yung kanyang role as a principal dito. Tapos, pangatlo, parang napakahalaga ng timing. Diba? Napakahalaga ng timing niyang kanyang testimony. Una, 2 days ago, sinabi niya ni Amy na magte-testify si Saldico. Okay. No? So, ibig sabihin, paano nalaman ni Amy? Politically, magkaiba dapat sila ng political alliances ni Saldico. Ibig sabihin, alam ni Amy na parang bumaliktad na si Saldico. No? Yun yung isang tingin ko na dapat suriin. Ikalawa ay merong mga parating na mga malalaking mobilizations na ang sinasabi. Ito yung sinasabing timing. Kasi laging patapusin na nga muna natin bago ako mag-comment. Iinit na naman ang ulo ko Destabilization component. So ito ay parang designed as a trigger para doon sa next week. No, para sa next week. So may mga sitwasyon na nagja-jive dito sa timing na ito. No, without undermining yung content ng testimony, parang ito yung mga humahalo Humahalo rito. Parang medyo magkaroon ka ng counting question mark. O maliit na question mark. Bok, let me just squeeze in. You're saying that the timing is not coincidental. Yes. Lalo na sa Pilipinas ay hindi ganun karami ang coincidental. No, Hindi, agree ako na baka tiniming ni Saldico. But still, it doesn't make it total lie. O masasabi natin, kahit ba itiniming niya, so what? Diba? Hindi ibig sabihin, kasinungalingan yung sinabi niya. Maaring tiniis niya for a long time. Tangina diba, sinasabi niya nga, parang ako kasi ang inaano Noong una, sabi, iligtas ako. Tas ngayon, hanggang kaduluduluhan, pinakita pa yung kulungan ko. Hanggang etong recent, kinasuhan na siya. Diba? Actually, hindi nga ako pwedeng tiniming. Pero kung babasahin ninyo, titingnan niyo yung mga pangyayari, si Marcos ang nag-timing.
Bakit? Bakit kanyo? Sino ba ang nag-press con? Tandaan ninyo na una ang press con ni Marcos bago nagsalita si Zaldico. Anong press con ni Marcos? Hindi na kayo aabot ng Pasko, makukulong kayo? Biglaan nga yun eh. As a matter of fact, nagkagulatan doon kasi may ibang plano daw nanggaling na yun sa bibig ni Auntie Claire. Nanggaling daw sila, may pupuntahan silang supposedly event, si Marcos, pero ang nangyari, bigla nagpa-press con. Something like that. I'm not sure kung nauna yung event o nauna yung press con. Di ako sure. Pero that day, nangyari yun. Biglaan. Unplanned yung press con na yun. Doon nag-press con at doon sinabi ni Marcos yung plano niya na ikukulong ganyan. So, it was so certain to the point it was the president who's talking na. Kasi before, hindi siya nagsasalita. Si Remulla, kung sino-sino pa, yung sa ICI. But this time, siya na ang nagsalita. At nakita niya siguro, sa tingin ko nakita ni Zaldico, sandali. Iba na, usapan natin Yun ang timing. Bakit? Bakit kanyo? Kasi nga, gusto ni Marcos maipakita sa INC o maipakita sa mga magrarally ngayong araw na ito, simula, para maipakita, hindi meron ako ipakukulong. Di ba sinabi ko pa nga, hindi na sila aabot ng Pasko. So, sino nag-timing? It was Marcos. Tama, mali. Sa tingin ko, doon nabuisi si Zaldico, ganun. Ako lang ang makukulong. Hindi pwede yan. Sasabihin ko na ngayon. At the same time, bakit ibinalik yung Blue Ribbon? Mantakin nyo nagpahinga yung lintik na Blue Ribbon, nagdrama-drama pa yung si Lacson. Tapos biglang ibinalik, Friday, bago mag-rally-rally. So sino gumawa ng timing? It was not Zaldico. At dapat, magsasalita doon si Zaldico, di ba yun nga yung surprise witness supposedly? Pero hindi siya pinayagan, kaya nilabas niya na yung video. So it was not a timing na ginawa ni Zaldico. He was pushed to the limit na sandali, ako na to ako lang to, hindi pwede. Hindi pwedeng ako lang. Sama-sama tayo sa impyerno. Totoo yun, sa tingin ko ganun na nangyari, na parang hindi, lugi naman ako dito, nangayayat na nga ako dito. Mantakin mo, ito lang ang nagpunta ng ibang bansa na nangayayat. Si Boss Dada, pag nagpupunta ng ibang bansa yan Buti na lang, ngayon meron na siyang kaya pumayat na. Pero nung galing sa Europe yan, naku po, kataba niya pagbalik dito Kasi alam mo naman mga pagkain nun, malaki yan talaga Si Zaldico lang ang nangayayat. Nangayayat na nga ng todo-todo. Tapos siya lang ang mananagot. Ako lang may kasalanan. Hindi pwede yun. So, hindi tiniming ni Zaldico sa tingin ko Pero posible yung sinasabi nito, pero sa tingin ko, hindi niya tiniming yun. Talagang tinulak lang siya doon sa dulo at napuno na yung tao na bakit ako lang. Hindi pwedeng ganun. Damay-damay na. Nito ay by design. Kaya dahil sa ganyang klaseng timing, parang nakadesenyo yan. To have an effect, to be a trigger, towards something, na pinag-uusapan nyo yata sa Storycon at saka sa Safe House na ang tawag yata ay destabilization. Ayan, tuloy natin. Kasi importante ito sinasabi niya medyo minaliit ng konti itong INC. Ako, di ako papayag. Kung ako taga-INC, hindi ako papayag na tila minaliit kayo. You made mention kanina of the timing is a bit suspect, that it might be a trigger, if I'm getting you right, it might be a trigger for a move towards this destabilization, especially in light of what is expected to be a large mass action, possibly 3 days, starting this weekend. What are you hearing? Are we looking at things moving in that direction starting from here? Well, a few days back, parang merong mga chismis na baka maging 1 day na lang, which is practically a retreat
from the original plan na 3 days. At kung 3 days, mas malamang uprising yan. Kung 1 day, mas indignation rally yan. Kaya ngayon, mukhang wala na yung 1 day na yan. Mukhang yung mangyayari next week ay either 3 days or more. Or more. Oo. So, itong alleged expose ni Saldico at itong magiging 3 or more days na rally next week are meant to trigger something. No? Are meant to trigger something. No? Pero I doubt, for now, kung merong matitrigger na withdrawal of support or destabilization ng military. For now, kaya for now, itong expose, isang expose, at ang matitrigger niyan ay yung rally next week. Pero I doubt for now kung makaka-trigger siya ng something else. Like a withdrawal of support. No? Pero alam mo naman sa Pilipinas, things can change almost overnight. Katulad nitong nangyari today. Actually, Ronald, no, meron pa nga yung rally on November 30 at mas malaki yun. There are still 2 weeks to go. Mas malaki yun, te? Nakita mo ba yung rally ng September 21 at yung rally ng INC? Remember yung rally ng INC noon? Sila pa lang yun. Nakita natin, milyon-milyon na yung nandoon. Yung September 21, di nga umabot ng 1 milyon yun. Tapos sasabihin mo ngayon, tingnan ninyo kung gaano nila minamaliit yung rally ng INC, Sasabihin nila ngayon, mas malaki daw doon sa November 30 kasi yung mga nagsama-sama doon, mga Dilawan, Pinklawan. Tingnan nyo, yung Catholic Church, babanggitin pa dito at saka yung mga komunistang terorista. Yan, totoo. Babanggitin ninyo, antay ninyo. Oh. Pero in reality, sinong mas malaki? Eto, baka magulat kayo mamayang gabi, ngayong araw na to. INC, 3 days yan. Tinanong ko doon sa isa kong kakilala kung bakit 3 days Kasi hindi daw kayang sabay-sabay na pagsamahin. Dahil sobrang dami daw talaga ng INC. Yung dati, hindi pa yun. Kulang pa daw yun. So talagang marami. At ngayon, sabi nga hindi lang ito isang relihiyon. Marami daw ito. Sabi nila may KOJC, sabi rin nila meron din daw JIL. Kasi ginipit na rin si Villanueva, di ba? So, sabi nila, gano'n, I really do not know. Pero dito mo makikita mantakin mo, Gigi Delana. Nandyan. Pupunta dun sa EDSA. Yung isa pa, naku po, idol ko rin yung Bisaya na yan. Yung, yung kumanta nun. Kilala niyo yun? Ha? Si Elias TV. Ito ba si Elias TV? YouTube channel ba ito? Hindi, biro lang. Kasi parang Boss Dada TV. Hindi. Totoo. Kaya nga ako pupunta doon. Gusto ko makigan. Totoo. Kaya sigurado ko, dagsa ito. Ha? Kaya, naku po, yung mga pupunta sa EDSA, punta na tayo. Magsama-sama tayo. Walang kulay ito. Hindi, wag na natin isama yung mga makakaliwang terorista. Basta wala na yung kulay ito. Kung talagang against ka sa korupsyon, sama-sama tayo dito. Kahit hindi ka DDS, hindi ka pure DDS, okay lang. Sama-sama tayo. Anong reliyon mo? Kahit Katoliko ka pa, kung ano man, Muslim. Kasi may mga Muslim din na nagbayag na yung mga imam ba yun? Sorry, hindi ko po kakabisado Pasensya na kung nagkamali ko. Yung head down ng imam yun na para nakita ko sa isang balita. Nagpahayag ng todong suporta rin. So sama-sama talaga dito. Tapos sasabihin nito, ay mas malaking sa 30. Umaliitin ninyo Tingnan natin.
towards that rally. Pero sinabi mo sa Facebook, sabi mo, kapit mga kababayan, brace yourselves, be very vigilant. November is shaping up to be an extraordinarily turbulent ride. So what can we expect in the coming days and weeks? Well, yung November 30 will continue. Nationwide yan. At very active dyan yung Catholic Church. No, na hindi kasama dito sa 16 to 18. Ikalawa, tuloy yung rally sa 23 sa EDSA Shrine, anniversary Christ the King yan, no? Activity na ina-approximate yung November 30. Pero ang tingin ko ay itong mga forces na ito ay baka magkaroon ng earlier mobilizations. No, dahil nga dito sa drama, dahil dito sa nangyayari ngayon, no? Kaya hindi ako mabibigla na sometime next week ay magkakaroon din ng mobilization itong mga nagpaplano ng November 30 at November 23 na yes, dapat parusahan ng mga corrupt, yes, dapat isoli yung ninakaw, pero no to a military junta. Yan yung message nila, no? Sa November 30, November 23, at possibly within the week. Next week. Okay. I apologize, but I have to stick in one more question before we let you go. Why do you say that you Apology doubt... accepted. Okay. Well, why do you say you doubt that this will trigger anything? When at the same time, you're also saying na baka hindi na 1 day, baka 3 days na yung rally or more. Kumbaga, humaba pa lalo, which makes it a little bit more alarming. Yeah, dahil una, nag-loyalty check kanina yung armed forces led by General Browner. Second, alam naman natin a week before na parang nag-hesitate yung mga possible military plotters dahil nga sa statement or dahil sa tawag dito, dahil sa pressure ng Catholic Church. At ikatlo, yung diplomatic community. Talagang diin na din. Para bagang minamali talaga nila yung yung rally ng INC. Diin na diin sila doon sa rally ng Catholic Church na sila. Sige, tingnan natin, maliitin ninyo. Silang direct at saka indirect pressures dito sa laban sa isang military junta. Well, I think yung ganyang klaseng pressure is holding. For now. For now, it's holding. Kaya I doubt kung magkakaroon ng military component or a withdrawal of support itong mga rallies na ito kahit mahigit 3 days. 3 days. Okay. No? Dahil yung pinag-uusapan natin last week, I think ko still holds. Okay. Na ayaw nila yung i-install, ayaw nila yung possible influence ng ating invader sa West Philippine Sea, which is our China. bigger neighbor. Naks naman. Slight yung panat mo, brada. Ayaw daw nila yung i-install at ayaw din nila yung parang influence from the West Philippines, yung invader natin. So parang yung sinasabi, ayaw ng military kay BP Sara Duterte dahil sa maka-China ito. Parang ganun eh. Ayan din ang tawag na mind conditioning. Mina-mind condition niya yung mga military na ganon si BP Sara Duterte. Gago! Si BP Sara Duterte ay isa pong pro-Pilipino. Ayaw niya kaya nga niya ayaw, sa tingin ko kasi narinig ko naman sinabi niya pro-Pilipino siya, hindi siya kakampi sa China, hindi siya kakampi sa Amerika. Yung kapakinabangan ng mga Pilipino, doon siya. Eto naman, napaka-obvious. Galawan nito, halatang pangpinklawan. Okay, I get you there. Pero, Bok, you do remember na as far as loyalty checks go, nobody ever admits that they're going to be disloyal when they do a loyalty check. Yes, kung wala yung context ng simbahan, kung wala yung context ng diplomatic community, no, ay pwede mong sabihin na
pan lang yan, kaplastikan lang yan. Pero dahil nandun yun, nakakadagdag siya dito sa loyalty check na ginagawa. Mas nagiging credible yung loyalty check na yan. No? Okay. Bok, maraming salamat ha. Tama ka na. Again, maraming options are on the table. Diba? May nagpo-post ng snap election, no? May nagpo-post ng succession, may nagpo-post na junta, may nagpo-post na status quo. So maraming possibilities next week. Ayan. So mga kababayan, tayo ganito lang ha. Alam mo, etong sinasabi ni Llamas na minamaliit niya. Titingnan natin ngayong mga araw na ito kasi etong araw na ito yan magkakaroon po talaga ng matinding rally at alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, wala hong kulay ito. So, sana suportahan natin. Ako, sabi ko nga sa inyo, if I would insist, I mean, hindi. Pangit pakinggan. Wait. Ayoko yung sabihin naman ganun. Hindi, ibig ko sabihin, mga kababayan, pupunta ako doon, not as a political blogger, not as a Duterte supporter. I will go and support. Tama na. Tangina, kawawa na bayan natin. Tingnan nyo yung presyo ng bilihin. Tingnan ninyo yung baha na nakakamatay na. Tingnan ninyo yung taas ng presyo ng dolyar. Akala ninyo nakakatuwa, hindi nakakatuwa yun. Bakit? Mag-aangkat tayo ng krudo, ang taas-taas ng babayaran natin. At dahil dyan, ang tataas lahat ng bilihin. Hindi na ito tama. Droga kaliwat kanan na. Napabayaan na talaga ni Marcos. Whether you like it or not, you cannot deny that fact. Ito na lang Ito, tanong ko sa mga pingtae tanong ko din sa inyo mga kababayan. Dalawa lang ito. Huwag kang pumunta dahil mas maganda ang buhay ngayon kay Marcos. O pumunta ka dahil ayaw mo na. Kailangan na matigil ang lahat ng katarantaduhan sa gobyerno. Kailangan nang matigil ang korupsyon. Ipahayag mo ito legally, peacefully. Ipahayag mo ito. Ipakita mo sa rally. Peacefully and legally. Dapat po within the bounds of the law. Diyan tayo. Ilabas lang natin ang saloobin natin, yung galit natin sa gobyerno. Mali na to. Magbago kayo, ayusin nyo. Mali yan. Kung ako nga, sisigaw ko talaga dyan, Marcos resign Mag-resign ka na. Hindi mo kaya. Ganun lang kasimple, hindi mo kayang pamunuan ng tama ang bayan natin. Dalawa lang Mabuti ba ang buhay natin ngayon o mas masama? Kung mabuti, huwag kayong pumunta dyan. Kung mas masaya kayo ngayon, mas matagumpay ang negosyo nyo, huwag kayong pumunta. Pero kung mas lalong pumangit ang buhay ninyo, mas nasira ang komunidad ninyo, pumunta kayo. Support. Not the Dutertes, not the INC, not anyone, but just go there and tell the people, hindi na tama ito. Tell the government, hindi na tama ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.